Magandang umaga sa bawat isa. Okay. Tayo po ba ay masaya? Amen. Masaya ba yung puso nyo? Amen. Parang hindi masaya. Parang may gurot ano? Okay. So, ang ating gawain, itong gawain, hindi po natin minamasama yung araw ng mga puso. Pero kasi itong araw ng mga puso ay, kung sasabihin natin yung Valentine, ay iba po yung may likha niyan. Pero uulitin ko po sa inyo, hindi ko po intensyon na para kayo ay sirain yung puso nyo. Hindi o gano'n. Ang atin lang ay, yung puso talaga ay dapat, ito ay para sa Panginoon. Dapat nasa ayos, nasa tama siya, para nagagamit natin yung puso natin na yun ay ikararalan ng ating Panginoon. Okay? So, kung may Valentine's man sila, sa atin ay meron tayo puso na nagagaling sa Panginoon. Amen, no? Okay. So, sige. So, siguro ngayong week ay sana sa biyaya ng Panginoon ay magkaroon tayo bilang anghel na magkaroon na tayo dito ng LED. Okay ba sa inyo? Bakit parang ayaw nyo magkaroon? Parang ayaw nyo magkaroon na. So baka magkaroon na tayo sa biyaya ng Panginoon. Ano? Okay? So sige. Ay dahil ngayon yung pinag-aralan natin ay nasaan ba yung ating vaccine? Yung aking wala pa ako. Okay, yung pag-aralan po natin is guard your heart. Okay po? Bakit kakaiba yung ating mind? Okay po. Sige. Samahan po niyo ako sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 8. Okay? So, pwede po bang lahat ay tumayo at sama-sama po tayong magbabasa? Okay po? Sige. So, tayo pong lahat ay tumayo at samahan po niyo ako sa pagbabasa. So, once again, Happy Heart Day sa ating Panginoon. Okay? So, pinag-uusapan natin ngayon is guard your heart or bantayan ang iyong mga puso. And ating pag-usapan ngayon is serving the Lord with a pure heart. Okay? So, maglingkod tayo sa Panginoon na mayroong malinis. Our intentions, our motive to serve God. So, nais ng Panginoon kung bakit natin ito pinag-uusapan ngayon ay magkaroon tayo ng malinis na puso sa paglilingkod sa Kanya. So, sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 8, nakuha niyo na po? Okay, tayo pong lahat ay sama-sama at sabay-sabay. Verse 8, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y naririto at nagpapasalamat. Isang mapalad na magkaroon kami ng Diyos sa aming puso. Isang mapalad, Panginoon, na tinanggap namin kayo, Panginoon, sa aming puso. Kung kami man ngayon ay malinis, hindi dahil sa amin yon, kundi dahil sa inyo, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po, Diyos kami, na tulungan po ninyo kami, Panginoon, na lalo pa namin pag-ibayuhin, na lalo pa maging malinis, dalisay, yung aming mga puso, Panginoon. Kung kaya nga, Panginoon God, na sa aming pagdalangin rito, kung ano yung laman ng aming dibdib, yun naman, O Diyos, yung aming sinasabi, Panginoon. Lord God, salamat po ng marami. Tulungan niyo kami, bantayan namin yung aming mga puso, Panginoon. Salamat po ng marami sa oras na ito at harinaway, mapagpala ninyo ang gawain sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, magkakapo na tayo. Sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po sa gawain. So once again, ito yung ating binasa. Ay nung yung ating Panginoong Jesus ay naroon po siya sa mount or sa bundok, na bahagi po ito na sinabi niya, na sabi niya dito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay? So, yung malinis na puso ay hangarin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay naghahangad ng malinis na puso. Bakit po?
Kapag ang isang tao ay mayroong malinis na puso, makikita niya ang Panginoon. Sa kabaliktaran po nito na kalinisan, ang maruming puso, kapag may maruming ang puso, hindi mo makikita ang Diyos. Tama po ba? At hindi masasabi na ikaw ay pinagpapala sapagkat mayroon kang maruming puso. Ang pinagpapala po ng Panginoon, yung words na blessing, yung sinasabing blessing, yun po ay nanggagaling mismo sa ating Panginoon at sa Biblia. Tama po? Hindi po dito sinasabi na ikaw ay maswerte dahil malinis ang puso mo. Ang swerte, kaya natin siya tinatawag. Yung swerte. Sino, yung dati, yung mga nakaraang panahon, sino po dito sa iyo yung tumatayak ng inding? Alam niyo yung inding? Sino sa iyo yung dati tumatayak ng waiting? Nung dati pa, hindi ngayon. So, pag nanalo, anong sinasabi? Swerte. Di ba? Kung ikaw ay nanalo ng luto, swerte. Ang sabi niya, swerte ko ngayon, araw na to, sapagkat ako ay nanalo. Di ba? Nagwagi ako kaya swerte itong araw na ito sa akin. Pero iba po yung mapala. Iba po yung sinasabing blessed. Hindi siya ibig sabihin na blessed ka ngayon bukas ay hindi na. Hindi ko ganon. Magkaiba po yung dalawa. Kaya sabi dito, mapala ang may malinis na puso. Hindi sinabi, maswerte ka sapagkat malinis ang puso mo. Pag sinabi maswerte ka, malinis ang puso mo, ngayon ka lang malinis. Bukas hindi na. Diba? Okay, sabi dito sa ating pinag-aralan, sabi dito ng Panginoong Hesus, sa Beatitude, itong nasa mundo po siya, sinasabihan niya po yung mga Hudyo na kinakailangan lahat ay magkaroon ng malinis na puso. Kung gusto natin na makita yung Panginoon, kung gusto natin makita yung kanyang kalooban, kinakailangan mayroong malinis na puso. Okay? So, ano po bang ibig sabihin ng a pure heart? If you want to serve God, you need a pure heart. Ang kinakailangan sa pagsiserve sa Panginoon, kinakailangan mayroon kang malinis na puso. Your intentions, your motives. Bakit ako naglilingkod sa Panginoon? Ano ba yung layunin ko? Bakit ako naglilingkod? Hindi ho dito na naglilingkod ka lang dahil gusto mo lang. So, nung yung nakaraang araw, ay may sinabi po ako, nasabi ko po na ang paglilingkod ay hindi dahil na marunong ka lang mag-gitara. O hindi dahil marunong ka lang kumanta. O hindi dahil marunong ka lang mamuna. Hindi ho ganon. Sa bawat mga paglilingkod natin sa Panginoon, siguraduhin natin na mayroon tayong malinis na puso. Tama po ba? Yun yung hinahanap ng Diyos. Kasi pwede ako maglingkod na pwede wala akong malinis na puso. Pwede ako maglingkod na maglingkod lang ako kahit hindi malinis yung aking puso. Pwede. Di po ha? Ilang beses po dito sinabihan ng Panginoon yung mga Parsiyo, kayo mga mapagpaimbabaw. Naglilingkod mo sila yung mga Parsiyo at Sadusiyo. Kayo mga mapagpaimbabaw. Sabi niya, lahat ng sinasabi ninyo, hindi nyo ginagawa. Ito yung ginagawa ng mga Parsiyo. Nagtuturo sila, pero hindi nila sinasagawa ang kanilang mga itinuturo. Tama po? Dapat yun ay sinasagawa. Sabi nga ng Panginoon, tama yung kanilang mga tinuturo. Pero sabi nila, sabi ng ating Panginoon Hesus, gawin yung sinasabi nila, pero huwag yung tutularan yung kanilang mga ginagawa. Tama po? Ang paglilingkod sa Panginoon, madali. Kung gusto nyo maglingkod. Pero may sinabi po ang Panginoon dito na kinakailangan, if you want to serve the Lord, dapat mayroon kang kalinisan. Mayroon kang mabuting motibo, mayroon tama kang intensyon. Maglilingkod tayo, hindi dahil lamang sa ginusto mo lang. But once again, kinakailangan na sure ka na maglilingkod na mayroon kang kalinisan. Natatayo ka dito na maayos. Amen po? Okay, sabi dito, sa Greek word, yung a pure heart, sabi niya, o yung pure, sabi niya,
The Greek word of pure in Matthew chapter 5 verse 8, sabi dyan is kataros. Okay, sulat ko na, hindi ko mailalagay dyan, ang hirap yun. Kataros. K-A-T-H-R-O-S. Kataros. Okay? Sa Greek word, yung means po ng pure is kataros. Yung K na ganito. Yung K, hindi ganito. Yung K. K ganito, tapos letter A, T, H-R-O-S. Kataros. Yung ibig sabihin po ng kataros na binabagay, it means to be clean, blameless, unstained from guilt. Yan po yung ibig sabihin po ng pure. Okay? Yung pure, pag sinabi po sa Greek, is kataros. Na ang ibig sabihin ng kataros, it means to be clean, blameless, unstained from guilt. Yan po yung ibig po sabihin niyan, yung kataros. Malinis, walang kapintasan, walang bahid pagkakasala. Tama po? Hindi mo masasabi na malinis ang puso kung siya ay may pagkakasala. Marumi siya. Tama po? Ulitin ko yung kataros. Ang sinasabi po ng kataros ay malinis. Walang kapintasan. And then, walang malinis, walang kapintasan, walang bahid pagkakasala. Ito yung gusto po natin iklaro ngayon. Itong message na ito ngayon sa atin. Sabihin natin dumaan yung Valentine's. Hindi pa nga na pupunta Brother Rodel yung February 14, mayroon na nagatip yung police. Yung asawa niya ay nangaliwa na. Dagit na dagat. Diba? Itong okasyon, sabi ko sa inyo, sa mayroong malinis ang isip, malinis. Pero pag sa marumi, ay marumi. Tama po ba? Minsan itong bawat okasyon na ito ay nagagamit para tayo ay hindi maging malinis sa harapan ng Diyos. Sabihin natin yung gumawa niya, yung intention niya ay maging maayos yung tao. Pero habang tumatagal, nababago ang paggamit. Tama po ba? So, dito sabi dito, ay walang bahid ng pagkakasala. Kung gagamitin lang natin yung araw ng mga puso para magkasala tayo, hindi maganda. Kung gagamitin lang naman natin yung araw ng mga puso na para sa binabanggit dito na para tayo ay magkaroon ng kapintasan, hindi maganda. Kaya yung sinasabi yung pure or kataros, dapat yun po ay malinis ka, wala kang kapintasan. Yun tinutukoy po doon sa mapalan ang mayroong mga malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun yung kataros. Yan yung pure heart na binabanggit. Mayroong nalinisan. Tama po? And then, sabi dito mga kapatid, ang pagiging dalisay sa puso ay nagsasangkot ng pagkakaroon ng kaisang puso sa Diyos. Kapag mayroon kang malinis na puso, ibig sabihin, nakikipag-isa ka sa ating Panginoon. Kung ano yung hinihingi niya na malinis, yun din yung ating binibigay sa Kanya. Amen po? And then sabi dito, ay nasasangkot ng pagkakaroon ng kaisang puso sa Diyos. At ang dalisay na puso ay walang pagkukunwari. Pag sinabi pong kataros, walang pagkukunwari siya. Okay? And then ang binabanggit dyan, di ba sa walang pagkukunwari, walang panlilinlang, walang natatagong motibo. Tama po? Wala po siyang hidden agenda. Kasi pure heart nga po yung ating pinag-uusapan. So once again, sinasabi ko po yung pure na binabanggit sa Greek, ang ibig sabihin po is kataros, na pinagkakahulugan na walang kapintasan. Walang pagkukunwari, walang panlilinlang at walang kang tinatagong agenda o motibo sa puso mo. Yan yung tinatawag na malinis ang puso. Kapag malinis ang puso ng isang tao, malalaman mo yung kanyang kalooban, makikita mo ang Diyos pagdating ng panahon. Tama po? And then sabi dito, ang dalisay ng puso ay minartahan ng transparency. Ano ba yung Tagalog ng transparency? Pag transparent ay hayagan. Tama? So, hayagan. And then sabi niya, at isang hindi kompromiso. Itong mga okasyon, huwag po ninyong i-compromise ang inyong pagiging Kristiyano. Tama, Brother Ryan? Do not compromise.
a Christian, hindi mo kailangan i-kompromiso ang pagiging Kristiyano mo dahil sa ganitong bagay na ito. Tama po? Hindi mo yung kailangan gawin. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka nakapag-compromise. Dapat mayroon kang malinis na intensyon, mayroon kang malinis na motibo. Tama po? So, and then sabi dito, din sa pagnanais na palugdan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito ay higit pa sa panlabas na kadalisayan ng pag-uugali. Ito ay isang panloob na kadalisayan ng kaluluwa. Ang tinutukoy po natin ay hindi lang po kalinisan sa panglabas. Ang ating panglabas, Brother Lunil, madali lang linisin. Tama si Darwin? Kung kayo po ay nagkaroon ng uling sa mukha, pag nasalamin na natin, ano ginagawa natin? Maghihilamos tayo, di ba? Sasabunin natin kasi nakikita natin eh. Pero sinasabi ko sa inyo, ang kalinisan o kalinisan ng puso ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Kung mayroon tayong mga kasakutan na marumi, hindi mo gugustuhin na isang pamuliro. Tama po ba? O kahit sabihin natin wala siyang dumi. Sinuot nyo ngayon, kinabukasan, marahil ayaw yung isuot sapagkat nagamit nyo na. Tama po? Ang tinutukoy ng Biblia ay hindi lang sa paglabas ng kanyuan, yung kalinisan. Ang pinakapunto po dito ng ating Panginoon na kadalisayan ay yung ating panloob. Tama po? Ang panloob yung tinutukoy niya. Pwede ako maging malinis sa harapan ninyo eh. Pero tatanungin ko sa inyo mga kapatid, kumusta kayo yung puso ko? Gayon din sa linis na mayroon ako sa pagtingin ninyo? Yung linis ng aking puso? Di ba? Pwede natin pwede tayo magkunwari na malinis yung puso natin sa pamagitan ng ating mga pagsuot, pananamit natin. Pwede tayo magkunwari, pwede natin malilan yung mga tao sa ganung bagay. Pero kapatid at kaibigan, kailanman, sa anumang pagkukunwari at paglililang natin, di mo yan magagawa sa Diyos. Tama po? Maitago mo yan sa nanay mo, maitago mo yan sa akin, maitago mo yan sa mga kapatira, pero may isa na kailanman hindi mo siya matataguan. Tama po? Mahalaga ang paglilingkod po natin na mayroong malinis na puso. Tama po? Mayroon tayong apat na bagay na pag-aralan tungkol sa kalinisan ng ating puso. Okay? So, once again, sabi dito, what is the clear message to us of having a clean heart? Bakit ito tinalaga ng Panginoon doon? Bakit sinabi niya na mapalad ang mga tao mayroong malinis na puso? Then, anong sinabi? Pagdating ng araw, makikita nila ang Diyos. Kapag marumi po yung puso natin, di mo siya makikita. Sapagkat marumi ang puso mo. Makikita mo lang po ang ating Panginoon kapag malinis ka. Tama po? Doon lang po natin siya makikita. Doon natin malalaman kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Okay? Sabi dito sa ating apat na bagay na pag-aralan, ano ang malinaw na mensahe sa atin ng pagkakaroon ng malinis na puso? Para sa iyo at para sa akin, anong ibig sabihin ng malinis? Ulitin ko, ang tinukoy po dito sa atin ay yung kadalisayan ng ating kaluluwa. Okay? Kalinisan ng ating kaluluwa. Number one, having a clean heart is avoiding what defiles it. Diba? Sabi dito, ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pag-iwas sa kung ano ang nagpaparumi dito. Okay? So, ano ba yung mga nakapagpaparumi sa puso? Paano rin po siya malilinis? Diba? Paano natin maiwasan ang puso natin ay hindi po siya malumisan? Okay? So, having a clean heart is avoiding what defiles it. Okay? So, ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pag-iwas na kung ano ang nagpaparumi dito. Dapat alam natin yon kung ano yung mga nakapagpaparumi sa ating puso. Kapag marumi yung ating puso, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Di ba dahil sabi na po natin,
Serving the Lord with a pure heart. Ang kailangan ng Panginoon sa paglilingkod ay mayroong malinis na puso. Hindi niya kailangan yung marumi. Hindi yung katagatap para sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na mayroon tayong mansa. Okay? Ayaw ng Panginoon na mayroon tayong kapitasan pag naglilingkod sa Kanya. Gusto niya na tayo ay malinis para sa Kanya. Dahil siya ay banal. Tama po? Kapag marumi, mahirap lumapit sa Panginoon. Kailangan mo maging malinis sa Kanya. Kaya sabi dito, a clean heart, letter A, a clean heart is essential to a right relationship with God. Yan yung napaka-importante dito mga kapatid eh. Ang isang malinis na puso ay mahalaga sa isang tamang kaugnayan sa Diyos. Kung ang puso po natin ay hindi malinis, walang magandang kaugnayan yan sa Panginoon. Magkakaroon lang ng magandang kaugnayan sa ating Panginoon yung ating puso kapag yun ay malinis. And then you will see God. Diba? Blessed, sabi niya ng Panginoon, a pure heart. And then you will see God. Sabi po dyan sa Matthew chapter 5 verse 8. Diba? So, a clean heart is essential to a right relationship with God. Kung hindi po malinis yung ating mga puso, mga kapatid, at kung hindi po natin pinahalagahan yung ating mga ginagawa sa ating buhay, ay magkakaroon po siya ng labat. Hindi tama yung pag-ugnayan natin sa Diyos. Kaya, di ba sinabi ko sa inyo kanina, walang panlilinlang, walang pagkukunwari, wala tayong mga hidden agenda pag naglilingkod sa Panginoon. Okay? Dapat malinis. Okay? Walang batid. Mark chapter 7, 21 hanggang 23. Sa Marcos chapter 7, 21 hanggang 23, ito po yung pinabagi. Gusto niyo pong basahin malakas, okay, walang problema. Sabi po niya, sa aklat ng Marcos chapter 7, 21 to 23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na pakiapid. Ang pakiapid ba ay malinis sa paningin ng Panginoon? Nakapagpaparumi. Tama po ba? Dahil sabi natin kanina, having a clean heart is avoiding what defiles it. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pag-iwas sa kung ano ang nagpaparumi dito. Kaya tanong ko po dito, ang pakikiapid po ba ay nagbibigay ng kalinisan sa puso ng tao o nagkakaroon ng dumi? Nagpaparumi siya. Tama? Ano pa yung sunod? Magnakaw. Ang magnakaw, pag nag-udyo ang puso mo na magnakaw, yun po ay nagpaparumi sa puso. Yung pakikiapid at magnakaw, yan po ay nagpaparumi. Hindi ka po magkitaan ng malinis na puso pag gano'n yung ginagawa natin. And then, ang sabi niya, pumatay. Ang pumatay, ang pagtingin nga pa lang sa tao na iniisip ko ng patayin. Ang ikaw na ngayon ay pumatay. Kung dito sa panahon natin ngayon, dahil noon ay dapat mong gawin yun at saka kasasabihin na ikaw ay pumatay ng tao. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa iniisip ko pala, napatayin ko siya, pinatay ko na siya. Sa isip pa lang yun. Di ba titiho ngayon yung batas ng ating Panginoon? Diba? At di sabi dito, then, nangalog niya. Oh. Nakapagpapalinis ba yan? O nagpaparumi? O, balikan ko po yung kanina yung pumatay, no? Katulad sa isang lalaki, na makita mo ang isang babae na mayroong kang pagnanasa. Ikaw ba'y nagkakasala o hindi? Ganun din yung babae. Pag makita yung lalaki at mayroon siyang pagnanasa, siya ay nagkakasala. Ang tanong, nakapagpaparumi pa sa puso natin yun? Kaya, itong binabanggit po natin yung nakaraan, itong araw ng mga puso, dapat maayos. Kasi baka mamaya, nabahiran tayo, kaya sabi ko sa inyo, huwag po ninyong i-compromise yung pagiging Kristiyano natin sa ganitong mga okasyon. And every event dito sa mundo ito, baka nakukompromiso na yung sarili natin. Hindi na natin siya naingatan, baka na yung karumihan. And then, ang sabi dito, na makalon niya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuntutan.
tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirapuri, kapalaluan, at kahangalan. Sabi diyan, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa pag nanggagaling yan po yan sa puso, pag yan po yung laman puso mo, anong tawag? Malinis o marumi? Okay, di po ba? So, ibig sabihin, pag ganito po yung mga laman ng puso natin at iba pa nito na hindi dito na isulat, paano mo ngayon magkikita ang Diyos? Sabihin natin, hindi ka nga nanakaw, pero nangangalunya ka. Sabihin naman natin, hindi ka nangalunya, pero ikaw'y pumatay. Marami pa rin. Di mo ba? At sabi dito, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. So, ito na nabanggit po dito, hindi po siya nagbibigay ng kalinisan sa buhay natin bago siya ay nagpaparumi sa ating mga puso. Kaya kung ito ay mayroong isipan, nanggagaling ay sa iyong puso. Balikan natin yung Matthew 5:8. Anong sinabi niyo? Mapalad ang mayroong malinis ang puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Kapag marumi po, mga kapatid yung ating puso, kailangan hindi mo siya makikita. Sapagkat ang Panginoon ay banal at malinis siya. Lahat ng sumusunod dapat, lahat ng followers of Jesus ay dapat malinis ang kanyang puso. Huwag niyong ibabargin yung puso ninyo. Huwag niyong basta-basta ibibigay ang puso ninyo sa isang bulaklak na isang piraso. Sapagkat napakahalaga ng puso ninyo at puso ko. Huwag niyong ipapalit yung puso ninyo ng isang Toblerone sapagkat mas mahalaga ang puso niyo kaysa Toblerone. Tama po? At huwag kayong palilin lang. Huwag niyong ipalilin lang yung puso ninyo sapagkat hindi maganda. Tama po? Kaya, ito yung mensahe sa atin. Kinakailangan na magkaroon tayo, umiwas tayo doon sa nagpaparumi sa ating puso upang manatili yung kalinisan. At sasabihin ng Diyos sa'yo, mapalad ka. Tama po ba? Mapalad ka sapagkat mayroon kang malinis na puso. Pero hindi ka mapalad kung mayroon kang maruming puso. Wala ka nga doon sa pagbatay. Pero mahalay naman yung pagtingin mo, marumi pa rin yun. O sabihin natin, wala naman sa kahalayan. Laki-apid ka naman. Marumi pa rin po yun. Lahat ng nanabagin po dito, sa alin man dito, wala sabihin natin, hindi naman ako nangano niya. Pero, laki-apid ka naman o mahalay naman, ano ibig sabihin nun? Marumi pa rin. So, maliwanag na lahat ng nakasulat o iba pa na darating po dito mga kapatid, pag mayroon ka dyan sa puso mo, hindi malinis ang puso natin. Tama? Pumatay ka o hindi ka pumatay, pero nagnakaw ka naman. O nagnakaw ka naman, hindi ka naman pumatay. Andun pa rin yung marumi sa puso natin. Ang gusto ng Panginoon, linisin. Ang gusto ng Panginoon, tanggalin. Dahil ang sabi po nung kataros, tama ba? O yung pure, kataros, clean, malinis, walang kapintasan. Yun po yung ibig sabihin ng pure heart. Tama po? So, second, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, having a clean heart is asking God for forgiveness. Di ba? Kung gusto mo na magkaroon ng malinis na puso, seeking God. Di ba? Asking God for your forgiveness. May mga tao na kahit nagkasala, may mali. Hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali at pagkakasala. May mga tao na talagang mayabang at mataas ang pagtingin sa sarili. Tama po ba? Pero sana sa Kristiyano ay walang katulad ka dito. Walang ganun dapat na ugali. Tama po? Na kahit may mali, okay lang sa kanya. Galing yung mga taong taas ng tingin sa kanilang sarili. Hindi walang tumanggap. Ayaw magpatuwid. Sapagkat ang tingin niya siya ay tama. Bibigyan ko po kayo dito ng example.
siya po ay anak ng Diyos. Pero kahit napakalaki yung kanyang kingdom, biblically character mga kapatid, yung kikwento ko po sa inyo, itong talata na itong aking babanggitin, anong panahon na siya ay naghahari na. Okay? Sabi dito, having a clean heart is asking for God, asking God for forgiveness, seeking. Di ba? Ikaw ay humihingi. Ang gusto ko sa tao yung marunong siyang humingi na kung nagkamali siya. Kapon, sabi ko kina Sister Carmelina at Sister Jonah, bakit late kayo? Ang response naman nila, Pastor, sorry. Diba? Kahit kayo, pag may tao na nagkasala sa inyo na mayroon kasala, sinabihin kayo ng sorry, mararamdaman ninyo kung gaano kasarap pakinggan yung bagay na gano'n. Alam niyo kung gaano natutuwa ang Diyos pag ang isang tao ay lumalapit sa Kanya and then seeking God na, Lord, patawarin niyo ako. Ina-admit mo na mayroon kang pagkakasala. Ina-admit mo na mayroon kang pagkakamali. Pero yung tao mapagtaas at marumi yung puso, hindi niya yung kaya. Pero yung mayroong malinis na intention, malinis yung motibo, no hidden agenda, kaya nyo gawin. Diba? Sabi dito, na ang pagkakaroon ng malinis na puso ay paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Either A, pure heart, yung malinis na puso, means a pure and honest inner motivation. Okay? Free from evil desires and completely loyal to God. Tama po? Sabi niya dito, ang malinis na puso ay nangangahulugan ng isang dalisay at tapat na panloob na paghihikaya, malaya sa masamang hangarin at ganap na tapat sa Diyos. Alam niyo po kung sino itong tao na aking tutuguyin sa inyo? Puntahan niyo yung Psalm 51, verse 1 to 10. Alam niyo po yung kanya dito binanggit sa verse 10. Sabi niya na ni David na bigyan niyo ako, Panginoon, ng dalisay na puso. Noong panahon po nito, siya ay nanalangin sa Panginoon. Okay? Yung 51:10 na yan, mula doon sa early verses, verse 1 and 9, makikita niyo po yung kwento, yung kung ano yung nararamdaman ni David nung siya po ay nagkasala. He is a righteous man. He is a righteous king. Siya po ay may katungkulan. Malaki yung kanyang katungkulan, malaki yung kanyang ginagampanan. Siya ay malaki yung kanyang kingdom. Siya ay si King David. Tao po siya ng Panginoon na ano yung kanyang desire na gusto niya na lumapit sa Panginoon. Hindi siya nag-aalinlangan. Ito yung tao na hinahanap ng Diyos na kahit mayroon na silang mga nakakaunta sa buhay, pero handa nilang ibigay sa Panginoon yung kanilang sarili. Handa silang bumaba. Di ba? To step down their positions. Di ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang positions. Hinahanap ng Panginoon is your heart. Minsan naglilingkod tayo, after tayo sa ating posisyon. No! Hindi ka dapat maging after yung positions. Dapat after ka kung paano magiging malinis yung puso mo. Diba kung paano mo to perform your duties, your assignment. So kailangan mo muna dito makita mo is search your heart. Diba? Cleanse your heart. Ang posisyon nandiyan siya. Tingnan niyo po si King David. Di po ba? Ito yung tipong tao na kahit mayroon po siyang pangalan, napakalawak na pangalan, pero handa po siyang bumaba. Hindi niya nililingon yung kanyang posisyon. Ang posisyon sa tingin niya, ginamit yun ng Panginoon para makita kung gaano na siya talaga kaanyang. Pero yung posisyon na yun, iniwan niya yun. Anong sinabi niya sa 51? Tingnan niyo po mga kapatid. Sa yung binigay ko po sa inyo. Sa awit 51.
Ano ang kanyang inamin? Marunong po siya mag-amin ng kanyang pagkakamali. Marunong po siya umamin ng kanyang pagkakasala. Never na nag-cover po siya ng kanyang pagkakamali. Hindi po siya nagsishare kanyang ini-stress yung kung ano man yung problema. Hindi, bagkos kanyang natuklasan sa kanyang sarili na mayroon siyang problema sa Panginoon. Kung ikaw ay matuwid na tao at mayroon kang malinis na intention, lalapit ka sa Panginoon. Di po ba? Anong sabi niya dito? Sabi niya, ako'y kawaan mo mahal kong Diyos sa ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pagingin. So nagkasala po. Ito yung awit ni David. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yung aking kasalanan. Ano yung alam niyo yung kasalanan ni David? Hindi ba nagkakasala yung mga king? Hindi ba nagkakasala yung mga righteous people? Hindi sila mga perfectong tao, nagkakasala sila. Diba? At sabi niya, ang pagsangsang ko ay kinikilala. Lagi na sa isip ko at alaala. Dito yung lagi inintindihin. Ang isang tao pag nagkasala at nagkamali, laging tatandaan. Hindi yan mawawala sa isip at puso niya. Alam nyo na nagkasala kayo, alam nyo na nagkamali kayo. At yun yung gugulo at gugulo sa atin. Pero habang ginugulo si David, yun naman yung panahon na gusto talaga niyang lumapit siya. He prayed. Di ba? Ito yung panalangin niya eh. Di po ba? Naiintindihan niya lang, habang ginugulo siya ng ginugulo, doon siya nag-iisip. At inamin niya na ako, Panginoon, ay nagkasala at nagkamali sa iyo. Di ba? At sabi niya, ang pagsalaksak ko'y kinikilala. Lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko hindi mo nagustuhan. Hindi nyo ba alam may ginagawa tayo na hindi nagustuhan ang Panginoon? Tapos, kahit alam na natin, pag-amit pa rin tayo ng pag-amit. Alam nyo, ang maganda kay David, mayroon siyang hiya. Nahihiya siya sa kanyang sarili paglalapit sa Panginoon. Kasi alam niya na mayroon siyang kasalanan. Ito yung bagay, ito yung mensahe na ito, na pinakikita lang sa atin ng Panginoon, na kung ikaw may mali, hindi ko na kailangan kayo kumprontahin. Kayo mismo yung nakakaalam kung kayo ay may kasalanan. Lalo na pagka ako, halimbawa dito, ginagamit ako. May lakas pa ba ako ng loob ng gamitin pagkatapos halimbawa sabihin nakiapin ako, tapos ba yung akong lakas pang loob tumayo ito? Si David, ito na yung kanyang kalagayan. Hindi niya kayang gawin yun. Sapagkat kilala niya ang Diyos. Malapit siya sa Panginoon. Kapag malapit ka sa Panginoon, re-respetuhin mo siya. Pero pag hindi ka malapit, hindi mo siya re-respetuhin. Tama po? At ang sabi dito mga kapatid, ako'y masama, buhat ng iluwal. Makasalanan at ng ako'y isilang. Nais mo ako'y isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin sa layugasan at ako ay puputin ng walang kapantay. Sa galang atuwa, ako ay puspusin at muling babalik ang galang sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masakay pawiin. Ang kasalanan ay nagpapalungkot. Tama mo ba? Kapag kayo ay nagkasala, intention or hindi intention, pero pag nalaman yung nagkasala kayo, kung totoo na mayroon tayong malinis na puso, malulungkot ka. Tama po ba? Ito na yung sinabi ni David. Sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ito na yung kanyang hinihingi. Alam niyo po ba kung ano yung kasalanan ni David? Ito binibigis na dito. Sa 2 Samuel chapter 12, makikita niyo po doon yung pagkakasala niya kay Bathsheba. Hari na po siya rito.
nung nagkasala po sa nandun po siya sa Bataas at nadungawan niya po si Batsiba, ay pinagnasaan niya po yun. Asawa po yun ni Urias. At doon po siya nagkasala. Di niya yun na itago. Wala na siyang ibang choice, kundi aminin na siya ay nagkasala. Kaya ngayon, yung mga tao, mahilig lagi tayo pagkunwari na walang sala. Mahilig tayo maningnan ng tao na minsan sa tingin natin, akala natin wala tayong sala. Nagkukunwari tayo. Pero si David, ito yung tipong tao na hindi marunong magkunwari. Di ba? Ano yung tama? Ano yung kanyang ito yung aking ginawa, Panginoon. Di ba? Kaya, sa pagkakaroon ng malinis ng puso, seeking God. Ask forgiveness kung kayo ay may pagkakamali. Tama po ba? Kahit kayo ay na-posisyon, kahit ako ay nasa posisyon, o kayo ay may tungkulin, hindi ba dito si manusaman kayo? Pag mayroon kayong pagkakasala, hindi po kayo dyan, hindi ibig sabihin kayo ay hindi na kailangan kayo ay magsisi sa Panginoon dahil ganun yung talaga. No! Tama? Dapat ikaw ay magsisi. Hindi maganda at hindi katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Sa paningin mo, okay yun. Pero sa Diyos, hindi yung gusto. Kaya dito, bagay dito sa ating simbahan. Alam niyo po dito yung ating pamamaraan kung paano kayo maglilingkod. Mismo magagaling sa bibig ninyo, kung ano yung sasabihin ninyo, kayo mismo ang nagbibigay kung ano yung ipapataw sa inyo, sumasi sa sinabi ninyo, yun mismo sa gawain o ginagawa ninyo, doon mismo babase kung pwede o hindi yung ginagawa sa Panginoon. Tama po? Kaya hindi maganda sa bawat simbahan, hindi lang simbahan natin dito, na nagkakaroon po ng disciplinary action. Yun ay kailangan. Yun ay dapat. Para makita natin bawat isa kung sino ba ako talaga ngayon. Ako pa ba ito na naglilingkod sa Panginoon? Si Rodil pa ba ito? Baka hindi na. Di ba? So, tayo lahat, tulad ni David, matuto tayo na humingi ng tawad sa Panginoon. Babanat ka at mayroon ka ng malinis na puso at makikita mo ang Diyos. Hindi nakikita ng tao kasi ayaw magpalinis. Gusto lang lagi na sila ay nasa karumihan na siya nagbibigay ng kalungkutan sa isang tao. Number 3, having a clean heart is a renewal of the Spirit. Tama po ba? Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay isang pagpapanibago ng Espiritu. Si David, na binasa po natin kanina, gusto niyang baguhin yung damdamin niya. Sapagkat nalinlang yung kanyang damdamin. Nakuha ni Batsiba yung damdamin. Kaya ang gusto ni David, sa binasa po natin, gusto niyang mabago niya yung damdamin niya ulit. Na yung damdamin niya ay nanggagaling sa Panginoon, hindi nanggagaling doon sa pagnanasa. Kasi nagnasa po siya kay Batsiba at nagagawa siya ng kasalanan. Dahil sa kanyang pagnanasa, nagagawa siya ng pagkakasala. Kaya sabi niya, baguhin mo yung aking damdamin. Damdamin na nagagaling sa iyo, Panginoon. Pag nanggaling po yung nagdamin doon sa Panginoon, okay po siya. Ito na yung renewal. Spiritual renewal. Di po ba? Kaya sabi dito sa ating pangatlo na aking pinanggit, mga kapatid, sabi po dito sa pangatlo, having a clean heart is a renewal of the Spirit. Gusto ni David, baguhin niyo po, Panginoon, yung ating Espiritu. Ayusin niyo po ito. Hindi maganda. Di ba? Tinawag niya ako, inanuhin niya ako, patapos ganito yung aking ginagawa. Baguhin niyo yung damdamin ko. Maging malinis siya. Okay? And then, ang sabi dito, mga kapatid, sa ating pangatlo, letter A, inner purity, it is not just about outward action, but about the true intentions and desires of the heart. Tama po ba? Ang panloob na kalinisan, ito hindi lamang tungkol sa panlabas na kilos, kundi tungkol sa tunay na intensyon at hangarin ng puso. Okay ba? Itong heart din natin, heart month. What is the intentions of your heart? Diba?
What is the desire of your heart? Minsan, nagdiriwang tayo ng mga puso, di natin alam yung kahulugan. Ano ba sa iyo yung puso? Sige nga. Biblically speaking, dapat ang puso ay malinis. Tama po ba? At kapag malinis ang puso mo, ikaw ay pinagpapalang ng Panginoon. At dahil malinis ang puso mo, makikita mo ang Panginoon. I-redirect ng Panginoon yung ating desire. I-redirect ng Panginoon yung buhay natin. Yun yung hiningi ni David. Redirect my heart. Redirect my way. Di po ba? Redirect my path. Redirect my life. Tama po? Napakahalaga ang bagay na ito sa bawat isa sa atin na alam natin, katulad ng every events na inyong nakikita dito sa panahon natin ngayon, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ito? Baka malinlang ka sa mga nagkukunwari. Tama po ba? Dahil sabi dito, ang panloob ng kalinisan, ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas ng kilos, kundi tungkol sa tunay na intensyon at hangarin ng puso. Kaya yung puso, sa araw ng puso, ano yung intention mo? Ano ang intention? Pwede kayo magtanong kung may lalapit sa inyo. Ano ang intention ng puso mo sa akin? Di ba, Brother Ryan? And then, ano yung desires natin? Ano yung mga hangarin natin? Okay, sabi natin kanina sa una ay dapat yung mga defiance na kung yung nagpaparumi sa ating puso, dapat maiwasan natin yung. Kung alam mo yung kahulugan ng araw ng mga puso, maaayos mo ito. Tama? Sa bawat araw ng puso, isipin nyo lagi na dapat lagi tayo may malinis. Kung marumi, ask God. Di po ba? And then, gusto mo i-redirect, i-ayos, renewal of your spirit. Isang malaking bagay po yan na sa paglapit natin sa ating Panginoon, alam natin yung puso na yan na mayroong siyang marumi, so kailangan ma-renew. Okay? Anong sinabi po dito sa atin sa aklat ng Ezekiel? Also, I will teach you to respect me completely. Ezekiel 36, 26 to 27. Okay, buksan po ninyo Biblia po ninyo para masundan po ninyo ito. Ezekiel chapter 36, 27. Also, I will teach you to respect me completely. Di ba? Ang puso natin, matuto siya mag-espiritu. Okay? And I will put a new way of thinking. Sabi po dyan na Ezekiel, inside you. And then, I will take out the stubborn hearts of stone from your bodies. And I will give you obedient hearts of flesh. 27, I will put my spirit inside you and help you live by rules and carefully obey my laws. Yung mga bato sa puso, di ba? Stubborn heart stone, di ba? Yung matitigas na bato sa puso natin. Anong sinabi? Ulitin ko. I will teach you to respect me, to respect completely, and I will put a new way of thinking inside you. Di ba? Ito yung malinis sa puso. And then, I will take out the stubborn hearts of stone from your bodies. And then, I will give you obedient hearts of flesh. I will put my spirit inside you, and help you live by my rules and carefully obey my laws. Okay? Ito yung binanggit po. Okay, so, isang malaking bagay sa buhay natin, yung renewal of our spirit. Tama po? Kung gusto natin na magkaroon ng malinis na puso, is to renew your heart. You need a pure heart. Kailangan po natin yung malinis na puso. Kung tayo ay magsisip sa Panginoon, ayusin natin yung puso natin. Maging malinis siya. Okay? Kapag malinis, isang malaking bagay po yan sapagkat ikaw ay pinagpapala ng Panginoon.
Diba? Bibihira lang yung mga tao yung nakakaalam ng ano ba yung marumi, ano ba yung malinis. Pero para sa akin, malaking bagay po na nakakilala tayo sapagkat nalalaman natin yung marumi. Nalalaman din natin yung malinis. Nakakapili tayo kung paano, ano yung ilalagay sa puso natin. Diba? So alam natin kung ano yung mabuti. Dapat ganun yung ating pagtingin po sa panahon natin ngayon as a Christians. Not only as a Christian, you are the child of God. And you are the followers of Christ. Tama? So, again, pangulit, mga kapatid. So, ulitin ko yung una. Ang una is having a clean heart is avoiding what defiles it. O ano, ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pag-iwas kung ano ang nagpaparumi dito. Second, having a clean heart is asking God for forgiveness. And the third, having a clean heart is renewal of the Spirit. Okay, and last, pang-apat, having a clean heart will enter the holy place. Bakit huwag kakapasok ka kapag marumi ang puso mo doon sa Panginoon? Makikita mo ba talaga ang Diyos kung marumi ang puso mo? No. Kailangan mo na maglinis ng sarili. Kailangan mo na maglinis ng puso mo. Diba? Before you enter the kingdom of God. So, anong dapat? Mayroong malinis na puso. Diba? Of course. Lahat tayo naglilingkod. So, bakit tayo naglilingkod? Para pagdating ng panahon, tayo ipapasok sa karya ng ating Diyos. So, paano tayo ipapasok? Habang tayo naglilingkod, dapat linis ng ating mga puso. Having a clean heart will enter the holy place. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay papasok sa banal na lugar. O, tama yung binanggit natin, di ba kanina? Mabalag ang mayroong malinis na puso at makikita niya ang Diyos. Hindi lahat ng tumatawag ng Diyos na Panginoon ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ang papasok lamang ay akong sumusunod sa kanya kalooban. Tama po? So, huwag po tayong magiging kalmante. Kaya huwag tayong maging kalmante mga kapatid. Hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kanya kaharian. Bago siya ang lamang sumusunod sa kanya kalooban. Saan natin matatagpuan? Matthew chapter 7. Tingnan niyo po kung tama o mali yung aking babanggitin. Matthew chapter 7, ito po yung kanyang sinasabi. Kaya mga kapatid, hindi na po nagkulang ang Panginoon sa paalala sa bawat isa sa atin na sabi ay dapat maging malinis. 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Diba yung ating pangapat, having a clean heart will enter the holy place. Kinakailangan na mayroon tayong malinis na puso. He who has clean hands and pure heart. Kung sino po yung mayroong malinis na katawan, malinis na mga kamay, siya lamang yung papapasukin ng ating Panginoon. Tama po ba? So, yung binanggit ko dito sa Matthew 7:21, puntahan natin ngayon yung awit 24, verse 3 and 4. Sa awit, verse 3, 24, verse 3 and 4. Sabi diyan, sino ang marapat umahon? O sige po, sa awit 24, verse 3 hanggang 4. Okay, nakuha niyo po? Basahin niyo po. Sabi diyan, sino ang nararapat umahon sa buron? Sa buron ni Yahweh. Sino nga ahon? Sinong papapayagang pumasok sa templo? O, di ba? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Walang pagkukunwari, walang paglilinlang. Andun yung kanyang katapatan. O sino yung papasok sa templo? Yung mayroong malinis na buhay, malinis na pag-iisip. O, paano ka ba kakapasok ng marumi? Kaya tama yung sinabi ko kanina.
na binanggit po natin sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ang papasok naman ay ang sumusunod sa kalooban ng Ama nasa langit. Tama po? Kaya dito mga kapatid, ito yung apat na bagay na mensahe na pinapapaabot sa atin ngayon na clearly, mga kapatid, na ang malinis na puso ay napakahalaga sa Panginoon. Tama po? So ito mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon sa buwan na ito, sa araw ng mga puso. Okay? Once again, guard your heart. Tama? Guard your heart. Dahil ito po yung ating pinag-aaralang bantay ito. Tama po ba? Nababantayan niyo ba yung puso niyo? Ha? Alam niyo ba yung hugis ng puso niyo? Alam niyo ba yung hugis ng puso niyo? Diba? So yung sinabi ko sa inyo kanina, nakikita natin kung may dumi yung mukha natin, madali natin bilisan. Ano ba yan? Pag nalagyan ka ng putik sa kamay, takbo ka sa tubig, madali po siya hugasan. Nakikita niyo ba yung puso natin? Nakikita niyo ba? Nakikita ba natin yung inner part ng ating body? Nakikita niyo ba? Hindi. Sa totoo lang, hindi ko nakikita. Hindi ko alam sa inyo kung nakikita niyo. Kasi kung sa totoo lang nakikita ko ito, kung ano yung saan Corby doon, kaya ko sana kunin at inisip tanggalin. Tama ba rin ulit? Hindi po siya, ito yung pambihirang bagay. Kakaiba talaga ang Panginoon at hahangaan mo siya. Itong mga nakikita natin dito, kaya po natin linisin yung mga panlabas. Tama, Brother Rodin? Ano? Tama, Brother Johnny? Yung mga panlabas kaya linisin. Pero yung panloob, sino ang maglilinis? Sino yung maglilinis? Sige nga? Sister Christine, sino maglilinis? Ang Panginoon. Wala tayong kakayanan para linisin yun. Ang lilinis nun ay ang Diyos. So clear sa atin ngayon. Napakahalaga ang mayroong malinis na puso. Okay. Sa panghuli, mga kapatid, sabi dito, sa ating pagtatapos, ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maging malinis ang puso mo. And then sabi diyan, ang mayroong malinis na puso ay pinagpapala ng Diyos. Of course, dahil malinis ang puso mo, madali lang po siya pagpalain. Saan kayo nakakita na, alam ko si Sir Albert magaling ito dito. Sa isang tubo, daanan ng tubig, pag hindi po malinis at mayroon po yung nakabara, sasapat po ba yung maabot ng supply na tubig? Hindi. Kinakailangan matanggal yung para magtuloy-tuloy siya at masuplayan ng tubig yung lahat ng maabutan tumo. Gayun din dito. Di ba? Sa ating Panginoon, mararanasan mo yung pagpapala ng napakarami kapag malinis ang iyong puso. And the third is, ang sinasabi niya, at magkakasama ng Diyos pagdating na panahon. Yan ay totoo. Kapag malinis ang puso ng bawat isa sa atin, sure na sure mga kapatid. Di ba? Tingnan niyo po yung nakapako sa cross. Dahil nakita ng Panginoon na malinis ang kanyang intensyon, malinis yung kanyang motibo. Ano sinabi? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sino yung gusto nang pumunta sa paraiso? May gusto nang pumunta? Kitapusin po natin. Tayo manalangin sa Panginoon. Once again, gusto ko po na kayo individual, manalangin kayo ngayon ng kalinisan sa puso. So, bago ako mag-closing. So, let us pray and asking God, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kung ang puso man natin ay nalinlang, nadaya ito, so, manalangin tayo sa Panginoon. Personal. Lapitan niyo ang Panginoon.
Lord, our heart is the center of our life, O God. Ito, Panginoon God, ay iyong tinitingnan. Ito yung pinakasentro ng buhay namin. Lord God, narito kami, O Diyos, we ask, Panginoon God, today and we pray, Lord Jesus, and we admit that we are all sinners, Lord. Kami nagkamali sa iyo, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin sa iyo, Panginoon. Lord, sorry, Panginoon, kung nagamit pa namin yung puso namin sa hindi maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoon God, na malinis to renew our spirit, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat. Ipagpatawad niyo po, Panginoon God, yung mga kasalanan ng aming nagawa dahil sa puso namin, sa udyok ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na ang puso namin ay maging dalisay upang maging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Maraming pong salamat, Diyos. Pagpalaan niyo ang bawat isa na itong mensahe ito ay klaro, Panginoon, na Lord, na mapala ang mayroong malinis ang puso at darating ang araw ay makikita namin kayo, Panginoon. Sa iyo, Diyos, ang lahat. Sa tayong pangalan na Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. So,